Sa pagpapatuloy mga kapartner, para sa timbalitang national pagbebenta ng murang bigas, kinukonsiderang bigyan ng limitasyon ng DA. Narito naman si kapartner Sheena Torno. Ilang araw na ang nakalilipas matapos ang formal na paglulunsad ng Program 29 o ang murang bigas ay binibenta sa Kadiwa stores ng Department of Agriculture para lamang sa vulnerable sectors. Inaasahan din na ngayong buwan ng Hulyo ay magkakaroon ng Rice for All program na bukas sa lahat ng ordinaryong mamimili. Sinabi ni DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na mas mababa umano ang bentahan nila ng well-milled rice kumpara sa presyuhan sa pamilihan. Sa ngayon, ang tinatarget natin, well-milled rice din. Kung patuloy na bumababa, yung computation kasi namin parang 2 weeks ago pa, mga 45 to 48 ang initial computation namin. Kasi yung prevailing prices noon, nasa 52, 53 pa rin eh. Nilinaw pa ng opisyal na initial pa lamang ito at maaaring magbago ang presyo sa iba't ibang kadahilanan. Gayunpaman, hindi na raw sa National Food Authority o NFA kukunin ang supply ng bigas para sa lahat ng mga consumer. Manggagaling na ito sa farmer cooperatives, traders at maging sa mga imported. Hindi rin daw kaya ng Department of Agriculture na ibenta ang bigas sa ilalim ng Rice for All program sa mga palengke. No. Itong Rice for All, hindi siya sa mga palengke ibebenta. Sa mga Kadiwa centers pa rin natin. So yung sa palengke, we don't want to, baguhin pa. Kasi ano na yan nadya na yan. Diba? Meron na silang sariling trading scheme. Hindi rin isinasandabi ng ahensya ang posibilidad na kapareho lang ang guidelines na ipapatupad nila sa P29 at maging sa Rice for All program. Mas okay na sana kung ilang kilo yung gusto tayo, kung anong gusto ng tao. Kasi mas para hindi pila-pila. Ang hirap kasi hindi rin naman siya mura eh. Kung ganun, huwag na nilang limitahan dahil pumaparehas naman pala sa palengke. Paliwanag ng ahensya, hindi pa naman ito pinal at magkakaroon daw ng pagpupulong para sa guidelines naman ng Rice for All program. Kasi pwedeng masubject kasi sa abuse kapag walang limit, pag binilihan, baka mamaya ibenta sa mas mahal, lalo na kung bultuhan ang bibili nila. So similar to P29 where we set 10 kilos per card holder yung limit, we might be setting also a limit for the Rice for All. Samantala, pinuna ng grupong Federation of Free Farmers Cooperative ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Agriculture sa mga magsasaka. Ayon kasi sa FFF, band-aid solution lang ito upang may masabi si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address o SONA ngayong buwan. Yung 3,000 na pamimigay sa 160,000 farmers, kung rice farmers yan, wala pang 10% ng mga magsasaka ng palay ang makakatanggap yan. Kung yan ay parang ang kalahatang mga magsasaka sa ating buong bansa, yung 160,000 farmers na makikinabang ay wala pang 2% sa kabuuang dami ng mga magsasaka. Malaking halaga, half a billion pesos, pero ang makikinabang ay konti lang, hindi lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. To proceed, mga kapartner, narito ang ating balita mula kay kapartner NG Mumihar. Estado ng Maharlika Investment Fund, kinwestiyon ng isang ekonomista. I-google po ninyo kung saan ang physical address ng Maharlika Fund. Ginugol ko. Hinahanap, wala po akong makita eh. Ang ina-expect ko, dapat ng mga panahon na to, dapat na mga Mayo pa ito or nung mga Abril eh. Meron na silang opisina, meron... Ano to mga to, Admar? Work from home? Hinamon ngayon ng ekonomistang si Dr. Michael Batu ang publiko na hanapin ang tanggapan o opisina ng Maharlika Investment Fund o MIF. Mula daw kasi na maitatag ito noong July 2023 o halos mag-iisang taon na ay wala pa rin itong sariling tanggapan. Ani Batu, malayong-malayo ang MIF sa Sovereign Wealth Fund ng ibang bansa. Eh pati yung website nila, Admar ha, wala silang sariling website. Ang website nila is nakaduktong sa Department of Finance. So, ano kasing sovereign fund yan? Ano? Yung Indonesian Investment Authority, napakaganda ng webpage. Merong physical office address. Lahat ng seryosong investment o sovereign investment fund ng mga bansa. As yung seryoso ha,
merong opisina, may physical office address, may matinong website. Maliban sa pagkwestiyon nito sa opisina at address ng tanggapan, ay pinuna rin ni Batu ang paglalabas ng report ng MIF. Kumuha na sila ng pondo mula dun sa Development Bank of the Philippines at sa Land Bank. Nasaan yung mga investments at Ito, Doc. And they are mandated by law. Nandun mismo sa Maharlika Investment Fund Act. They are mandated by law na mag-release ng mga report. Sa publiko yung report kung saan napupunta yung pera. Nilino naman ng ekonomista na hindi ito tutol sa MIF. Ang kanya lamang puna ay ang pamamalakad nito. Pasaring pa ni Dr. Batu. Sa palagay ko, yung mismong Maharlika Fund, minalas na. Kasi yung pangalang Maharlika yung ginamit nila. Sinasabi ko noon na yung Maharlika Fund, dapat iba yung pangalan niyan. Ang suggestion ko pangalan was ng Philippine Strategic Investment Fund. Yun ang sinasuggest ko na pangalan niya noon. Gawin yung apolitical, tanggalin niyo yung politika sa pangalan ng fund. Kagaya ngayon, pinangalan nilang Maharlika, minalas na. Bakit? Pag ginugol ng mga investor yan, ano ba itong Maharlika Fund? Sino lumalabas? Si Maharlika Buljakera. Yun ang lumalabas na pangalan doon sa Google search, hindi Maharlika na investment fund. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SM9 News. Mga kapartner, DILG Secretary Benhar Abalos binatikos at pinuna dahil sa pagbibigay ng 10 milyong pabuya sa paghuli sa butihing pastor si Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito naman ang balita ni Val de Vinegracia. Inaanunsyo araw ng Lunes, July 8 ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos Jr. ang reward money laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 iba pa na kapwa-akusado nito. Ang naturang anunsyo ay inula ng batikos at katanungan at kabilang sa nagbigay ng kanyang pananaw ang political commentator na si Jay Sonza. Ani Sonza, kaduda-duda ang paglalabas ng 10 milyong pisong reward money laban kay Pastor Apollo. Anya, bakit maglalabas ng pabuya gayong hindi pa naman nasisimulan sa korte ang pagdinig sa mga dati nang na-dismiss at binuhay lang ng mga akusasyon laban sa butihing pastor. Sunshine News Blast. Yung hindi pa nila nasisit ang warrant at hindi pa nagsisimula yung kaso, yung pagdinig sa kaso, ginawa ng wanted, ginawa ng fugitive, nilagyan pa ng patong sa ulo. Ang tanong, saan man gagaling yung reward? Sa pondo ba ng taxpayers' money? Pera galing sa pondo? Galing sa wetting? Galing sa STL? Saan galing yung pera? Sa pulong balitaan ni Abalos, bigo nitong isiwalat kung saan galing ang pondo para sa pabuya. Ang tanging sinabi lang nito ay galing umano sa pribadong individual na nais tumulong sa pagdakip kay Pastor Apollo. Para naman sa abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, maraming katanungan sa naturang pabuya. Una rito ay kung sino-sino ang mga taong nagbigay ng pabuya. Pangalawa, ano ang motibasyon na nasa likod na napakalaking pabuya? Pangatlo, dapat anyang malaman kung may paglabag ang pagtanggap ng DILG ng donasyon mula sa pribadong individual para ibigay bilang pabuya. Dagdag pa ni Topacio, tila labis ang 10 milyong pisong pabuya laban sa butihing pastor kung ikukumpara sa pabuya ng pamalaan sa ilang kriminal na individual at teroristang komunistang grupo na nais pabagsakin ng gobyerno. Tingin naman ni Sonza, ginamit lang ni Abalos si Pastor Apollo sa kanyang planong pagtakbo mano sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Sa halip naman anya na pagtuunan nito ng pansin si Pastor Apollo ay dapat ipaliwanag ni Abalos ang nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas. Sunshine News Blast. Hanggang ngayon, hindi pa niya mapaliwanag yung kapalpakan ng kunyari ay na checkpoint na drugs na bilyon-bilyon kuno na hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung nasa na yung driver, saan nila tinago. O in other words, mukhang ito rin yung tao na mukhang mastermind, no? Doon sa illegal raid na ginawa sa mga QGC properties. May ilang linggo na nakakaraan. Ang tinig ni political commentator Jay Sonza. Mga kapartner, narito naman ang mainit na balita. Mga residente ng Barangay Tamayong at mga KOJC missionaries nakaranas ng pagkabigla at takot sa pag-atake ng PNP staff. Narito si Jean Domingo. Barangay Tamayong sa Kalinan, Davao City, isang payapang lugar sa paanan ng Mount Apo, pinananahanan ng mga Muslim, katutubo at Kristiyano. Ngunit may respeto at pagkakaisa. Subalit ito Hunyo 10,
kasabay ng isinagawang search operations sa Kingdom of Jesus Christ religious compounds, ang dating tahimik na barangay na hindi kabilang sa lugar na dapat halugugin ng mga kapulisan ay nabalot ng pagkabigla at takot dahil sa puwersa ng nasa mahigit 300 CIDG at PNP SAF na nangharang sa mga residente at nagdala ng abala sa kalsada. Bupat to ang panahon nga nahitabo nga ang akong nakita nga sundalo kung mutanaw ko sa mga ulo sa mga SAP. Mura nagmunggos ni mutanaw ang ilang mga ulo tungod sa kadaghan. Unya o sa kataong maayong tao ilang gipangita si pastor nga mismo dinhini ning barangay Tamayong na ilhan si pastor nga maayong tao ug mutabang sa mga tao nining lumulupyo sa barangay Tamayong. Mao nang ang akong sentimento, akong panawagan unta nga dili na to mausag nga mahitabo katong mga panahon na tungod kay ang mga tao na hadlok, mga bata na truma, mga trabahante na palya ang ilang trabaho atong mga panahon na ing-ani na bata karon. Ing-ani na ang ato ang gobyerno, dili ba ang mga kapulisan mo may moprotekta sa mga sibilyan nga sama kanamo. Pero dili na mao ang nahitabo kundili ang among gibati kahadlok tungod sa kadaghang sundalo nga misulod ining dapita. Mao na nga sa ako alang akong gibati hantod pagkaron naapay kahadlok nga akong gibati tungod sa nahitabo nga sa pagsulod nila dinhining barangaya wala gid mi kahibalo. Usa ko sa opisyal ning mong barangay ug karon ang akong panawagan lang unta nawagan ko sa tong gobyerno kaunta dili na to mahitabo pag-usab tungod kay ang mga sibilyan maipiktado niadtong mga panahon na. Kasabay na nangyaring ito, nagbigay rin ng pahayag ang ating mga kapatid na tausug mula sa Muslim community dahil sa perwisyo at takot na dala ng nasa mahigit 300 kapulisan noong June 10 na nagtungo sa mga KOJC religious compounds. Nadamay ang buong komunidad na nakaranas ng di lamang kaba kundi apektado rin ng mga dapat sanay maghahanap buhay ng araw na yun. Na siyempre hadlok tungod sa ba may alamag na ing ato na istasyon first time diri sa Tamayong ing ato na kuana na nahitabo murag nag-atake og Abu Sayyaf o nag-atig og mga unsa may mga rebelde jud maayo kay kadaghan sa mga sundalo. Na ang kami diri sa Tamayong ang among trabaho na diara magdorya, mag-drive, wala may alamag na ing atong sundalo moabot na ing atong kadaghana. Siyempre naikahadlok kay tungod base na dili mahibawhan nato na naay mga lain na mga buhat sa mga na mahimo na siyempre mga armas, dagang kay mga armas, mga high power pa. Siyempre naay hadlok pod na kawang kay siyempre first time nila nakakita na ing ato kadaghan sa mga sundalo ni abot diri sa among lugar diri sa Tamayong. Di ko pod unsa pod ilang tumong, di pod ko makaingon sa ilahan na ingani kay tungod wa ko'y kalibutan. Basta ako lang nakitan daghang kayog sundalo ni abot diri sa Tamayong. First time na ako nakita ang ing ato kadaghan murag naggukod sa mga Abu Sayyaf ang style kadaghan sa mga sundalo ni abot diri sa Tamayong. Usa ko ka leader sa Salam Police diri sa Tamayong. Siyempre, ang akong kahadlokan na base mga kay wa mo ko kabalo unsa nilang tumong. Base unsa ba nilang tumong naabay mga amalya diri sa Tamayong unsa ba pero sa katugayan ibaw ko na si pastor dahil ang ilang tumong ang ilang toyo. Mura po akong nahibawhan diri sa pagkuan. Kasi may mga pulis na encounter namin, ang buong akala nila na ang Tamayong is, lahat ng taga-Tamayong is na kay pastor. Yun ang akala nila. Yun din ang tingin nila is, si pastor ang hinahanap nila, ang nasa labas lahat is member ni pastor. Alam ni kagawad kong ano kami mga Muslim dito. Hindi lang Muslim, may mga ibang kapatid na wala sa kanila di bawat, iilan lang. Pero ang tingin o ang alam ng mga hindi taga rito is lahat. So kung sa tingin nila is, ang tingin nila kay pastor is kalaban, di bawat, ang lahat ng taga rito is kalaban din ang tingin nila. So ganun ang nangyari. Pero yung mga bata natin, lalo mga kababaihan, alam mo na trauma talaga.
So, ang sa akin lang is sana, di na maulit yun. Ayon sa isang miyembro ng Muslim community, sa mga naganap na ito, tila nanumbalik sa kanyang alaala ang mga masasaklap na pangyayari na kanyang naranasan noong martial law. Among gibati ato ma'am na wala gyud na trauma mi, na trauma ba tungod sa katong sa klaro lang pag-istorya ma'am. Gamay pa ko sa una, di na gid pud na ako gusto nga may tabo tong martial law sa unang panahon. Sa tinuod lang pag-istorya. Di na kumusugot adto. Kay luoy kayo ang mga tigulang adto sa unang panahon ma'am. Isin ang nga gamay pa ko ma'am. Kita gid nako mismo ha, gamay pa ko panahon sa martial law. Luoy kayo makita nako sa anahon sa sundalo ang mga tigulang ma'am. Mo nang gusto nako di na to mahitabo tong ingon nato nga panghitabo kay luoy man ba. Ako kung mensahe sila sa atong labi na sa atong presidente kung mahimo dili gid pwede gid nga atong gipa kanang gabo kaning mabalik tong sa unang panahon sa martial law kay luoy kayo ma'am matruma gyud isod gyud truma gyud ang pan kay labi na sa atong lugar diri peaceful walay samok lumad Muslim Kristiyanos o kuan tulik diri ma'am nagkayo sa man ta diri wala man tay samok diri sa atong lugar. Ang Barangay Tamayong ay malapit sa puso ni Pastor Apollo. Kaya naman patuloy ang kanyang tulong sa mga residente sa mga nakalipas na taon, kabilang na ang pagpapagawa ng maayos na daanan at tubig para sa kanila. Nung June 10 talaga, bigla na lang sila nag-drop ng napakaraming pulis na nandyan sila nakaparada sa gate, dun sa aming gate na grabe ang kaya magtaka sila kasi ang place na ito dito nga lumaki ang ating pinakamamalapas. Hindi ba yan nakalimutan ni Pastor ang Tamayong? Siya ba yan nag-supply ng tubig? Siya yung may reason kung bakit patag yung daan na dinaanan ng mga tao. Si Pastor yung pag-ibig niya dito sa Tamayong, nilagay niya yung lupa niya itong Jose T. Kibuloy Senior National High School. And ang situation dito na yung mga tao nagka-clamor na magkaroon ng high school kasi bababa pa sila ng Kalinan which will take you around 60 pesos, imagine. And yung cost of living dito is very poor kasi malayo nga ito sa Kabiasnan, like 15 minutes away from the center. Kaya mabalaka din sila kasi bakit ganun ang pagtrato na very peaceful knowing na maraming Muslim din dito, almost around 1/3 na ang population dito mga Muslim, and very peaceful ang pakipagtungo, at yun yung turo sa amin ni Pastor na i-treat din sila ng respect. Kaya ganun na lang din yung kanilang pag-shock na sila nagtira pa sila mismo doon sa gym. Doon pa sila na nagtira yung mga militar kasi yun yung instruction sa kanila, which brings confusion and panic lalo na sa mga nasa palibot na ang alam nila pag when it comes to Pastor Apollo C. Kibuloy, very peaceful and very giver ba, very generous ang aming pinakamamahal na pastor. Nagbigay rin ng pahayag ang pamunuan ng barangay ukol sa nangyari na humihingi din ng maayos na koordinasyon para sa kapanatagan ng loob ng kanilang nasasakupan. So dapat, katong nga mga panghitabo, dili na to utrohon. Kay nga dako kayog trauma sa mga tao diri. So mala sa ilang gika-istorya, bigla na lang tong nahitabo. So dili na mo expect kay nga wala ni agig barangay. So manghinaot ko, isip konsihal diri sa Barangay Tamayong, dili na ninyo utrohon. Kay nga naman, nakabulahaw sa mga tao nga mga peaceful. Malinawon kay ining Tamayong. Unya katong June 10, ang usag yun nga nabati nako kalagot. Kay nga number 1, ang among pastor, wala man na nang hilabot sa panggobyerno. Naghatag pagay nagpuro kaayuhan lang. Nganong inganaon ninyo si pastor? Nga wala man siya gihimong dautan sa tibuok Pilipinas. Puro man goodness ang iyang gihimo. So isa ko nganing atubang atong June 10. Nakita nako ang grabe nga sundalo. Dili gyud nako maarok akong huna-huna nganong ingana mo. Nga wala man mi naghimong dautan sa inyo ha. So karon pag abot, naabot na ang mga sundalo. Ang isa pa nilang gibuhat nga dili jud makaayo, ang lumulupyo nga nagmotor, nagmulticab, kadlawon kay magnegosyo, magkuhag isda,
ilang gikapkapan. Bawal man na. Kay wala man na sila kabaloon sa inyong gisaka dire. Sumo lang to ang nakapalagot sa kung huna-huna. Nganong apilo ninyo ang mga lumulupyo? Unya, dito pag yun sa unahan, kami sa kauban ako si Roy, alas 3 pa, grabe na namong kinuan-kuan kay anak mobot. So pag abot dinhi dito sa unahan, nagkamang na day mo. Nagkamang na mo sa tibuok, tamayong. So katong mga na-interview ganiha nga mga Muslim, mga lumad, dili nila gusto. Kay ngano ang inyo dayong pagkahibalo, ang tamayong tibuok membro ni pastor dili ni tibuok membro ni pastor. So manginaot min nga diri sa barangay Tamayong as kagawad, kung mubalik man mo usab, mo coordinate lang. Unya i-plaster lang ninyo nga wala gyud magkahitabo nga trauma. Ayon sa chairman ng Muslim community sa Barangay Tamayong, walang naidulot si Pastor Apollo kundi kabutihan sa buong komunidad, lalo na sa mga kabataan na natutulungan ni Pastor Apollo, kaya't hindi dapat ganoon ang paraan ng paghahanap dito. Sa ako, ma'am, sa kadugay na nako diri, sa akong kadugay lang diri, mama, si Pastor, ma'am, wala gyud mangilabot po diri sa mga brother nato nga mga Islam. Wala. Kung may mo gani, nagtabang pa gani siya. Kung unsay tabanganan nato, regarding labi na sa mga bata nga, kulang pagpa-eskwela sa mga bata, ginagmay makatabang, di ba, Chairman? Oo. Nakada birthday niya, manghatag, magpadula sa mga bata, maghatag regalo. Ana mo na ginabuhat ni Pastor Dire. Human, tinuod ang sa barangay, murag, gikan nga nakalingkod siya ang tao, wala na mailisi hantod karon kay pero maayo man po nilang pagdala sa barangay. Maayo ang pagdala. Kaya mo lang to, ma'am. Salamat, ma'am. Kung itandi nato sa uban lugar, mas gwapo dire. Mas gwapo ang pagdala dire. Di, nagkikumpe pa sila sa mga, nakikonsulta ang mga kuan, katong mga pulis, panalitan. Kung wala nila i-serve ang warrants niya, nakikortisikol sa mga sa barangay, IP, Muslim, anak, sa barangay council, namin masulti nga. Ato lang i-formal ang atong formalidad nga pag-serve sa warrants. Dili na nato iagi na, kadili man, sumala mag danan ninyo puwersa o rebeldes pastor. Di ba? Kung siya, giwel nun na rin lugar nga, pareha sa mga MPE, anak nga, grabe ko. Mga ito dapat nilang i-kuhan. Si pastor maayo man nga tao. O magani mo gunit ug armas, Biblia rin igunit ta. Nga na, dadanog tropa. Ana, dili ito maayo. Pagkuhan. Yang amo lang panawagan karon sa mga kagatasaan nga. Sa sunod, ato lang iklarohon. Ipiformal na ito. Kaya daghan ang taga-komunidad nga maapil, mga membro ni pastor, makuya pa ng uban. Kahit hindi membro yan. Kahit isa dili membro, nga naman. Wala man may maanad, anak. Wala man may maanad nga kami sulungon sa mga sundalo. Mula dito sa Davao City, ako si Jean Domingo, ang citizen correspondent sa Davao Region para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.